So ihanda na po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig nga po ng salita ng ating Panginoon. So balikan lang po natin yung last week na topic nga po natin, yung about sa Lordship nga po of our Lord Jesus Christ sa ating mga buhay. So sabi nga po doon na hindi nga po daw lahat ng tumatawag sa ating Panginoon ng Lord, Lord is makaka-enter sa heaven. So, yun po yung sabi sa verse natin last week na not everyone who says to me, Lord, 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 of heaven, but the one who does the will of the Father who is in heaven. So, yun nga po yung warning ng ating Panginoon sa atin. So, it teaches us na if we truly make Jesus the Lord in our lives, so we will fully submit and do the will of our Father in heaven. So, ang will naman po niya para sa atin is yung ikakabuti naman po ng ating mga buhay. So, ang ating Panginoon po as our Master or Lord in our lives, so He is a good Master. Amen. So hindi niya po tayo pababayaan o iiwan. So kapag nagpasako po tayo sa Lordship ng ating Panginoong Hesus. So yun po yung topic natin last week, yung Lordship nga po. So ang topic naman po natin for tonight or today, alam ko po familiar din po kayo dito yung parable of the wise and the foolish builder. So, rugtong po ito nung verse na pinag-aralan natin last week. So, ito po yung mga succeeding verses niya po. So, yun nga po sa Book of Matthew, chapter 7. So, ang scriptural passage po natin is Matthew chapter 7, 24 to 27. So, basahin ko po. Sabi po dyan, sa parable of the wise and the foolish builder. So, verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. And then 26 to 27, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Ang ating pong Panginoon ang nagsasalita po nito. So the rain came down, the streams rose, and the wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. So yan po yung ating pag-aaralan, yung parable of the wise and the foolish. So bago po tayo magpatuloy is humingi po muna tayo ng guidance and wisdom sa ating Panginoon through prayer. So let us pray po. Our Father in heaven, O Lord, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, muli kami nga po ay humihingi, O Lord, ng inyong gabay and godly wisdom nga po, Lord, upang, Lord, maintindihan nga po namin, O Lord, ang inyong mensahe nga po sa amin ngayong araw, O Lord. Lord, about nga po sa inyong binigay na parable nga po ng wise and foolish builders nga po, Lord, na Lord, maintindihan nga po namin, O Lord, kung ano nga po ang mensahe, kung ano nga po ang pinaparating nyo nga po rito sa parable na ito, Lord. Lord, gamitin nyo nga lang po ako, O Lord, bilang daluyan ng inyong mga salita, Lord. Tanging mga salita mo nga lang po ang mamutawi sa aking bibig. Ikaw nga po ang aking may taas, mapapurihan nga po, Father God. Lord, maraming salamat po. Mga po mindalangin, this mighty name, the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Medyo nanginginig yung ko, malamig na. Malamig na po rito.
So, so yun nga po yung parable nga po ng wise and foolish builder. So, yun nga po kung sino man daw po ang nakarinig ng salita ng ating Panginoon at isinasabuhay niya ito is parang isang wise builder na itinayo niya ang kanyang bahay sa pundasyon ng bato. Kaya kahit anong unos o bagyo o baha is hindi natatangay ang kanyang nasisira o mawawash out. At ang sino man naman na nakapakinig ng salita ng ating Panginoon, ngunit hindi niya daw ito isinasabuhay, is parang isang foolish builder naman na itinayo niya ang kanyang bahay. Ang pundasyon ay buhangin. Kaya nung dumating ang bagyo, unos at baha is nasira nga ito at na-wash out ang kanyang tinayong bahay. So, ano nga po ba yung moral lesson na itinuturo sa atin ng ating Panginoon dito? So, sino nga po ba tayo dyan? Tayo nga po ba yung wise builder o foolish builder? So, may dalawa po tayong points na pag-aaralan for tonight. So, yung first point nga po natin, itong wise builder. So, ang sabi nga po dyan, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. So, madali lang po siyang maintindihan po, di ba? Na kapag nagtayo tayo ng bahay na ang pundasyon nga ay bato, it will stand in any storm. Kapag nagtayo pa naman ang bahay na ang pundasyon ay buhangin, it will not stand and it will get crushed. So, simple nga lang po, madali po siyang maintindihan. Ngunit, ang mahirap nga po dito is kung naisasabuhay nga po ba natin ito. So, yun po yung hirap doon. So, dahil kung ang gusto nga po natin is ang pundasyon natin is bato, so kailangan po mag-effort tayo. So, kung gusto natin ng matibay na pundasyon, we need to work on it. So, sabi nga po dyan ng ating Panginoon is put into practice. So, kagaya na nga lang lamang po sa pag nagpapatayo po tayo ng bahay, di ba? Mas maraming effort kapag magtatayo tayo ng bahay na pundasyon ay bato kaysa sa pundasyon ay buhangin. And that effort will be worth it kasi it will stand against any storm. So, ganun din po sa buhay natin, mga kapamilya, na we need effort na isabuhay natin or we need to put into practice ang Word of God. So, we need to build this rock foundation and dig more sa Word of God. So, upang maging matibay tayo sa anumang storm na kaharapin natin sa ating buhay. So, yun nga po, kailangan natin mag-effort para tayo magkaroon ng pundasyon na rock. So, ang ating kailangan is we need to put into practice itong ating mga naririnig na Word of God. So, kung gusto natin mas matibay ang ating pundasyon, so dapat nagdidig din tayo deeper sa Word of God. So, at ang sinasabi nga din po ng ating Panginoon dito is about our genuine faith. So, genuine means sincere or truthful. So, kapag genuine na ang faith, ang ating faith or pananampalataya sa Kanya, we can put His teachings into practice. So, yun nga po sa last week nga po, di ba, sabi ng ating Panginoon na everyone who says to me, Lord, Lord, will enter, not everyone who says to me,
Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So yun rin po yun na the one who does the will of my Father who is in heaven. So ang kasunod nga po noon, on that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So yun nga po, alam ng ating Panginoon na yung faith nga po nila is not genuine. So our Lord knew the motives of our heart because He is the all-knowing God. So ganun din po sa atin mga kapamilya na wala po tayong maitatago sa ating Panginoon dahil He sees every motive, our heart. So, kaya nire-remind niya po tayo dito sa parable na ito na yung faith natin dapat is genuine, na nai-apply natin ang salita ng ating Panginoon sa ating buhay. So, sabi nga po sa Book of James chapter 2 verse 26 na, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. So kailangan yung pananampalataya natin is may kaakibat na pagkilos o gawa. So yun po. So yun nga po, alam ko nga po na mahirap nga po ito. Kasi na-experience ko nga rin po ito. So na-experience ko rin pong mahirapan. Sometimes talaga yung kaaway is i-distract niya po talaga tayo. Lalo na kapag lumalalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon at nagdidig tayo deeper sa Word of God. So, lalong umaatake ang kaaway sa atin. Kaya we need to pray at all times kapag umaatake ang kaaway sa ating mga isipan. So, our battle nga po is not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Yung napag-aralan nga po natin ito, yung sa full armor of God. So, kapag meron po tayong good foundation, so we can stand against any attack of the enemy. Amen? So, for us to be able na magkaroon nga po ng good foundation, we need the effort to dig more on the Word of God and apply it in our lives. So yun po yung sinasabi ng ating Panginoon dito. So para po tayo magkaroon ng good foundation, we need to mag-dig more on the Word of God and apply it in our lives. So yun nga po, our Lord Jesus is teaching us na kapag ang mga salita niya nga po o ang kanyang mga katuruan na ating narinig is isinasabuhay natin is para nga tayong nagtayo ng isang bahay na ang pundasyon natin is bato. So alam naman po natin na mas matibay talaga ang batong pundasyon kaysa sa buhangin. Kaya kahit anong unos o bagyo ng pagsubok o baha-bahang problema ang dumating sa ating buhay. So, hindi po tayo matitinag or mawawash out gawa ng kaaway. So, because ang pundasyon nga po natin is ang Word of God. So, kapag alam natin ang mga commands and warnings and promises ng ating Panginoon at naisa sa buhay nga po natin ito is magiging victorious tayo sa paglakad natin sa ating buhay Kristiyano. Kaya mahalaga po na alam natin yung mga commands and warnings and promises ng ating Panginoon upang maging victorious po tayo sa paglakad nga po natin sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Yun nga po, hindi nga po ipinangako sa atin ng Panginoon na kapag sumampalataya na tayo sa Kanya is hindi na tayo makaka-experience o makakadanas ng anumang pagsubok. So hindi niya po yan pinangako. Wala pong ganong pangako ang ating Panginoon. Ang pangako niya nga po sa atin is hindi niya tayo ipapahamak at hindi niya po tayo iiwan. At ang sabi rin po ng ating Panginoon na
In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. Have overcome the world. Amen. So, lagi po natin tatandaan at isabuhay po ang salita ng ating Panginoon dahil He is victorious. He overcome this world. So, kayang-kaya din po natin ito dahil kasama nga po natin ang ating Panginoon. Sa gabay nga po ng banal na Espiritu na binigay niya nga po sa atin na para gabayan nga po tayo and give us nga po na discernment to know what is good and what is evil. Amen. So, ating pong second point nga po is yung Polish builder. So, ang sabi nga po dyan, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell. It fell with a great crash. So, yun nga po sa mga nakapakinig at hindi isinasabuhay ang salita o katuroan ng ating Panginoon is parang nagtayo ng bahay ng pundasyon nga daw po ay buhangin. Na kapag dumating na nga po yung unos or baha or bagyo is matatangay at masisira ng malala. So great crash nga po ang description nga po rito. So may mga tao nga po, alam naman po natin na nakapakinig ng salita ng ating Panginoon but they choose not to apply it on their lives. So some people are relying on the temporary happiness and temporary authority na na-experience or meron sila dito sa mundo. So doon po sila nagre-rely. So kagaya na nga lang po noong mga Pharisees po or mga Pariseyo na nag-condemn sa ating Panginoong Hesus. So they know, alam po nila and they teach the Word of God. Ngunit hindi nga po nila ito isinasabuhay. Dahil ang gino-glorify nga po nila is ang kanilang mga sarili. So yung mga Pariseyo po, alam nga po nila yung Word of God. At tinuturo nga po nila ito. Ngunit hindi nga po nila ito ipinapabuhay. So tinawag pa nga po sila ng ating Panginoon na hypocrite. So dahil ang panlabas na anyo nga po nila ay mukha daw po silang banal, ngunit ang kanilang mga puso, budhi ay iba ang motibo. So mababasa po natin yan sa Matthew chapter 23 verse 27 na sabi po natin Panginoon doon na woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites, you are like whitewashed tombs, which appear beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bone and every impurity. So, ganyan nga po sila dinescribe ng ating Panginoong Hesus na they hear, they know the teachings of our Lord, and they see also His miracles, but then they choose to condemn our Lord Jesus because they do not have faith and because they have the pride and self-righteousness. So ang faith nila is nasa kanilang mga sarili at sa authority na meron sila. So hindi nga po ito nakakalugod sa ating Panginoon. So if we want a good and solid foundation, so kailangan po natin sundin at isabuhay ang Word of God. So, ang isa nga rin pong moral lesson dito sa parable na ito is, yun nga po, do not rely on the things na temporary nga lang po. Kagaya nga lang po nitong Polish builder sa parable na alam naman niya na hindi matibay na pundasyon ang buhangin but he chose na sa buhangin pa din magtayo ng bahay. So, ganyan nga po tayong mga tao na we choose not to effort at mas pinipili nga po natin yung mga temporary lamang na alam naman po natin na mawawala din ito. So mas madali po, di ba, na hindi ka talaga mag-e-effort. So kaya po mas marami
Kaya kailangan po natin na talagang magdig sa Word of God. So, kaya itinuturo po sa atin ng Panginoon dito na His foundation is the best foundation. Amen. So, it will stand forever. So, sabi nga po sa Matthew 24 verse 35 na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So, kapag ang foundation natin is ang Word of God and we put it into practice or isinasabuhay natin, so kahit ano pa mang pagsubok ang dumating sa ating buhay at kung abutan man tayo muli sa muling pagbabalik ng ating Panginoon is hindi po tayo mangangamba or matatakot sa anuman pong mangyayari sa atin. So, we can stand still and know that God is with us. Amen. So, yun nga po, dito na po magtatapos ang ating pag-aaral. So, maikli lang po siya. 2 points lang po yung wise and foolish. So, ang conclusion nga po natin sa ating pag-aaral is our Lord Jesus teaches us that His foundation is the best foundation and also teaches us to be wise and apply His words into our daily lives. And ang challenge nga po na binibigay sa atin ng Panginoon, matatagpuan nga po sa Book of James chapter 1 verse 22 na but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So, wag po natin dayain ang ating mga sarili dahil in the end of the day, nga po, it is between you and God na nakakaalam ng lahat ng ginagawa natin sa ating mga buhay.